10 taon ng pagsisilbi, 10 taon ng pagyuko at pagtanggap ng bawat masasakit na salita. Ibinigay ko ang lahat, ang aking sining, ang aking pangarap, at ang aking buong pagkatao para lamang maging perpektong asawa ng isang montoho. Pero sa gabing dapat sana ay ipinagdiriwang namin ang aming anibersaryo, nalaman ko ang mapait na katotohanan. Hindi pala ako reyna sa kanyang kastilyo, kundi isang basahan na handang itapon kapag marumi na. Habang yakap-yakap ko ang regalong pinag-ipunan ko ng matagal, narinig ko ang halakhak nila sa kabilang kwarto, ang aking asawa at ang babaeng tinuturing kong kapatid. Sa gabing iyon, namatay ang dating Serafina. At sa gabing iyon din, sa gitna ng unos at luha, nagsimulang mabuo ang isang bagyo na sisingil sa kanilang lahat. Huwag kang mag-alala, babe. Mawawala na rin ang istorbo ngayong gabi. Ang kailangan ko lang naman ay ang pirma niya para sa mining shares, hindi ang pagmumukha niyang laging mukhang biktima. Ang mga salitang yun ay hindi sinigaw. Binigkas ang mga ito sa isang tinig na mahinahon, malamig, at punong-puno ng kaswal na kalupitan na para bang ang pinag-uusapan lang ay pagtatapon ng lumang basura at hindi ang pagtatakwil sa isang asawa. Sa kabilang panig ng makapal na pinto ng Nara, naramdaman ni Serafina ang paghinto ng kanyang mundo. Ang kanyang mga daliri ay namutla sa higpit ng pagkakahawak sa isang maliit na kahong pilus. Sa loob nito ay naroon ang isang antigong relo na binili niya matapos ibenta ng palihim ang huling kwintas na pamana ng kanyang yumaong ina. Wala siyang tinirang alahas para sa sarili ni Singkong Duling dahil akala niya ay mapapangiti niya si Dionisio sa kanilang ika-10 anibersaryo. Akala niya ang sakripisyo ay sapat na kabayaran para sa pagmamahal. Ngunit ang narinig niya mula sa loob ng silid-aklatan ay hindi pasasalamat, kundi ang hagik-gik ng isang babae. Isang tawang pamilyar na pamilyar sa kanya. Si Stella, ang pinsan at matalik na kaibigan na pinatuloy niya sa pamamahay na ito noong wala itong matuluyan. Sayang naman ang effort niya sa pagluluto, Dion. Narinig ni Serafina ang tinig ni Stella na may halong pangaasar. Amoy na amoy ko pa naman ang kare-kare mula dito. Pero sa bagay, mas kailangan natin ng space para sa nursery room, lalo na at lalaki itong dinadala ko. Siguradong matutuwa si Mami Carmina, isang tunay na tagapagmana, hindi tulad ng anak ninyong babae. Ang paghinga ni Serafina ay naging kapos at masakit. Ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay tila may halong bubog. Ang tiwala, ang pagmamahal, at ang 10 taong pagsisilbi ay gumuho sa isang iglap. Hindi lang siya niloko, siya ay pinalitan habang nasa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang pagbanggit sa kanyang anak na si Althea bilang hindi tunay na tagapagmana ay ang huling patak na nagpaapaw sa kopa ng kanyang pagtitimpi. Nanginig ang buong katawan ni Serafina at sa sobrang panghihina ng kanyang mga tuhod, dumulas mula sa kanyang mga kamay ang kahong pilus. Ang tunog ng pagkabasag ng mamahaling relo sa marmol na sahig ay bumasag din sa katahimikan ng koridor. Ito ay isang matinis na ingay na nagpahinto sa mga bulungan sa loob ng kwarto. Bumukas ang pinto. Tumambad si Dionisio, suot ang kanyang mamahaling suit habang si Stella ay nakaupo sa sofa, hawak ang isang baso ng alak at nakangiti ng mapakla. Walang gulat sa mukha ni Dionisio, walang hiya, at lalong walang pagsisisi. Tiningnan niya si Serafina mula ulo hanggang paa, tila nandidiri sa suot nitong simpleng bestida na kupas na sa kalumaan. "Kanina ka pa ba dyan?" Tanong ni Dionisio sa tono ng isang taong naabala sa mahalagang pulong. Tinitigan siya ni Serafina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Pero ang sakit ay masyadong malalim kaya't walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay ituro ang tiyan ni Stella gamit ang nanginginig na daliri. "Paano mo? Paano ninyo nagawa sa akin to?" Ang garalgal na bulong ni Serafina.
Ibinigay ko ang lahat, Dionisio. Pati ang mana ng mga magulang ko. Winaldas ng pamilya mo. At ngayon, ito ang igaganti niyo? Tumayo si Stella at lumapit kay Dionisio. Ipinatong ang kamay sa balikat ng lalaki na parang siya ang may-ari nito. Tiningnan niya si Serafina nang may halong awa na mas masakit pa sa sampal. Huwag kang ngang magdrama, Fina, ani Stella. Alam naman nating lahat na hindi ka nababagay sa mundong ito. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang katulong. You are mentally unstable. Ilang beses ka na naming nakitang kinakausap ang sarili mo? Hindi ako baliw. Sigaw ni Serafina. Ang kanyang boses ay sa wakas ay kumawala. Pinagkaisahan niyo ako. Nilason niyo ang isip ko. Sa halip na sumagot, bumuntong hininga lang si Dionisio at naglabas ng telepono. Walang emosyon siyang nagsalita sa kabilang linya. Doc, pumasok na kayo. Nagwawala na naman siya. May hawak siyang patalim. Delikado siya sa bata. Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Patalim, tumingin siya sa sahig. Ang tanging naroon ay ang basag na salamin ng relo at ang silver na panghiwa ng cake na nasa serving trolley sa gilid. Hindi niya ito hawak. Nasa mesa ito. Pero bago pa siya makapagtanggol, dumating ang mga nakauniformeng nurse at security guard ng subdivision. Mabilis ang mga pangyayari. Tila ba ensayado na ang lahat. Hinablot ng mga gwardya ang kanyang mga braso. Pilit siyang pinadapa sa malamig na sahig habang ang isang nurse ay naghanda ng hiringgilya. Bitawan niyo ako. Hindi ako baliw. Dionisio, huwag mong gawin ito. Parang awa mo na. Ang makaawa ni Serafina habang pilit siyang kumakawala. Ngunit ang nakita lang niya ay ang pagtalikod ng kanyang asawa para alalayan si Stella na tila ba takot na takot sa eksena. Ito ay isang palabas, isang malupit na dula kung saan siya ang kontrabida at sila ang mga biktima. Mama! Mama! Ang sigaw na yon ay tumapos sa pagpupumiglas ni Serafina. Sa itaas ng hagdan, nakatayo ang 5 taong gulang na si Althea. Yakap ang kanyang teddy bear habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Nakita ng bata kung paano kaladkarin ang kanyang ina na parang isang kriminal. Althea! Anak! Sigaw ni Serafina, pilit na inaabot ang kamay ng anak kahit pa hinihila na siya palabas ng pinto. Huwag kayong mag-alala. Babalikan ko kayo. Mahal na mahal ka ni Mama. Hinarangan ni Yaya Luring ang bata. Umiiyak din ang matanda habang pilit na tinatakpan ang mga mata ni Althea. Pero huli na. Nakita na ng bata ang lahat. Naramdaman ni Serafina ang pagtusok ng karayom sa kanyang braso. Ang gamot ay mabilis na kumalat. Isang malamig na likido na pumatay sa kanyang lakas. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang huling imahe na nakita niya bago tuluyang magsara ang pinto ng ambulansya ay ang pagngiti ni Stella habang nakasandal sa dibdib ni Dionisio at ang liwanag ng chandelier sa bahay na hindi na kailanman magiging tahanan niya. Bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Ang tunog ng sirena ay tila naging oyaye ng kamatayan. Sa kanyang isipan, isang huling tanong ang umalingaw-ngaw bago siya lamunin ng dilim. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? At doon, sa gitna ng kawalan, alam ni Serafina na ang babaeng mapagbigay at martir ay tuluyan ng nalagutan ng hininga. Kung magigising man siya bukas, hindi na siya ang dating Serafina. Nagising si Serafina sa isang mundong kulay abo. Ang unang sumalubong sa kanyang pandama ay hindi ang pamilyar na amoy ng lavender at malinis na lino na nakasanayan niya sa mansyon, kundi ang masangsang na pinaghalong amoy ng matapang na panlinis, lumang ihi, at amag na tila nanunuot sa pader. Malamig ang sahig na kanyang hinihigaan at ang manipis na kumot na nakabalot sa kanya ay magaspang sa balat, tila papel dilihan na kumikiskis sa kanyang mga sugat. Sinubukan niyang bumangon, ngunit mabigat ang kanyang ulo. Ang gamot na itinurok sa kanya kagabi
ay tila tingga na dumadaloy pa rin sa kanyang mga ugat, na humihila sa kanya pabalik sa kawalan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya ang rehas na bakal sa maliit na bintana sa itaas. Walang kurtina, walang tanawin ng hardin, kundi ang kulimlim na langit na tila nakikiramay sa kanyang kalagayan. Ito na ba ang realidad ko ngayon? Ang tanong ay umikot sa kanyang isipan. Bumukas ang bakal na pinto ng kanyang silid at ang tunog ng kalansing ng mga susi ay umalingaw-ngaw sa makipot na pasilyo. Pumasok ang isang nurse na may mukhang walang emosyon, bit-bit ang isang tray ng gamot. Inom, ang maikling utos nito, sabay abot ng isang maliit na baso ng tubig at 2 tableta. Tinitigan ni Serafina ang mga gamot. Ang mga ito ba ang lunas? O ito ang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang katinuan? Naalala niya ang sinabi ni Dionisio, mentally unstable. Paano kung tama sila? Paano kung nababaliw na nga siya? Ang mga buwan ng pagkawala ng gamit, ang mga boses na naririnig niya sa bahay. Paano kung totoo ang lahat ng yon at hindi gawa-gawa lang? Ang pagdududa ay isang uod na unti-unting nginangat-ngat ang kanyang tiwala sa sarili. Kukunin ko na lang yan mamaya. Ang mahinang pakiusap ni Serafina, ang boses niya ay paos at basag. Ngayon na, ang mariing sagot ng nurse. Sinundan niya ito ng paghawak sa panga ni Serafina upang pilitin itong bumuka. Wala siyang nagawa, kundi lunukin ang mapait na tableta habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Muling sinarado ng nurse ang pinto at naiwan si Serafina sa katahimikan na binabasag lamang ng malalayong hiyaw ng ibang mga pasyente sa kabilang ward. Lumipas ang mga oras na tila walang katapusan. Nakaupo lang si Serafina sa sulok, yakap ang sarili. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa huling imahe ni Althea na umiiyak sa hagdanan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay higit pa sa pisikal. Para itong isang malalim na hiwa na hindi kailanman maghihilom. Maya-maya, muling bumukas ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nurse ang pumasok kundi isang matandang babae na nakasuot ng uniforme ng janitress, tulak-tulak ang isang balde at mop. Nakayuko ito, at ang bawat kuskos ng mop sa sahig ay may ritmo ng pagod at pagtitiis. Nang makalapit ang matanda sa kinaroroonan ni Serafina, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Nanlaki ang mga mata ni Serafina at napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hagulgol. Yaya Luring, ang halos hindi marinig na bulong niya. Mabilis na sumenyas ang matanda na huwag siyang maingay. Ang mga mata ni Yaya Luring ay puno ng pag-alala at pagmamahal. Ang parehong mga mata na nag-alaga kay Serafina noong una siyang tumapak sa mansyon ng mga Montoya. Nanginginig ang mga kamay ng matanda nang dukutin nito mula sa ilalim ng kanyang uniforme ang isang gusot na papel at isang maliit na litrato. Ma'am Fina, ang garalgal na bulong ni Yaya Luring habang kunwaring nagpupunas ng sahig malapit sa kanya. Pinapasok ako dito ng pamangkin ko na guard. Saglit lang ako. Ibinilin ito ni Althea. Kinuha ni Serafina ang litrato. Ito ay kuha nila ni Althea noong nakaraang Pasko. Pareho silang nakangiti habang gumagawa ng parol. Niyakap ni Serafina ang litrato sa kanyang dibdib. Tila ba nais niyang ipasok ang imahe ng anak sa kanyang puso. Ang bata, kamusta siya? Ang tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Iyak ng yak, ma'am. Hinahanap kayo. Sabi ni Sir Dionisio, nagbakasyon daw kayo. Pero narinig ko silang nag-uusap ni Ma'am Stella. Ang sabi ni Stella, kailangan daw nilang siguraduhin na hindi na kayo makakalabas dito. Kukunin nila ang bata, ma'am. Aalisin nila sa inyo ang karapatan. Ang galit ay nagsimulang gumapang sa ugat ni Serafina. Pinapawi ang epekto ng pampakalmang gamot. Binuksan niya ang gusot na papel. Ito ay isang lumang sulat. Sulat kamay ng kanyang yumaong ama, Attorney Lucero Vallejo.
Natagpuan daw ito ni Yaya Luring na nakatahi sa loob ng paboritong teddy bear ni Althea nang ayusin niya ang kwarto ng bata. Binasa ni Serafina ang pamilyar na sulat kamay. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Tandaan mo, ang dugo ng mga Vallejo ay hindi dugo ng alipin. Ikaw ay isang phoenix. Kapag sinunog ka nila, doon ka lalong lilipad. Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan nila. Napapikit si Serafina. Ang mga salitang yon ay parang ulan sa tigang na lupa. Hindi siya baliw, hindi siya siraulo. Siya ay biktima ng isang malupit na laro at kung magpapatalo siya sa depresyon, mananalo sila. Kailangan ko nang umalis, ma'am, bulong ni Yaya Luring nang marinig ang yabag ng mga paa sa labas ng pasilyo. Magpakatatag kayo, hindi namin kayo pababayaan. Nang makalabas si Yaya Luring, naiwan muli si Serafina, ngunit hindi na siya nag-iisa. Ang apoy ng paghihiganti ay nagsimula nang sumindi sa kanyang kalooban. Dahan-dahan, iniluwa niya ang tableta na kanina pa niya itinatago sa ilalim ng kanyang dila. Mapait ito, pero mas mapait ang kanyang kapalaran kung lulunukin niya ang kasinungalingan nila. Itinapon niya ito sa inidoro at pinalubog sa tubig. Lumapit siya sa pader na may pinturang natutuklap. Gamit ang matalim na dulo ng kanyang kuko, nagsimula siyang mag-ukit sa malambot na semento. Masakit sa daliri, dumudugo ang kanyang kuko, pero hindi niya ininda. Gumuhit siya ng isang simpleng hugis, ang mukha ng isang batang babae na may mahabang buhok. Babalikan kita, anak, ang bulong niya sa hangin. Babalikan ko kayo at sisingilin ko sila sa bawat luhang pumatak sa mga mata mo. Dumating ang gabi at ang kadiliman ng asylum ay naging mas nakakatakot. Ang mga anino ay tila mga halimaw na nag-aabang. Humiga si Serafina. Pilit na pinapatigas ang kanyang loob. Sa kabilang kama, sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang isang mahinang tinig mula sa kapwa niya pasyente. Isang babaeng kanina pa nakatalukbong ng kumot at akala ni Serafina ay mahimbing ng natutulog. Huwag kang masyadong umasa na makakalabas ka pa. Ang paos na bulong ng babae na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang boses nito ay tuyot at walang buhay. Akala mo ba gagastos sila ng pera para gamutin ka? Narinig ko ang usapan ng head nurse kanina sa telepono. Bukas ng gabi, ang nakaschedule na aksidente mo. Ganyan din ang nangyari sa huling babaeng dinala dito na naging kalaban ng mga Montoya. Nanlamig ang buong katawan ni Serafina. Ang bawat balahibo sa kanyang batok ay tumayo sa takot at ang pag-asa na kani-kanina lang ay sinubukan niyang buuin ay muling inaligid ng maitim na usok. Hindi lang pala ito kulungan. Ito ay isang silid-bitayan kung saan ang hatol ay kamatayan na magmumukhang disgrasya. Napahawak siya sa kanyang leeg, tila nararamdaman na ang sakal ng kamatayan. Kung hindi siya kikilos, hindi na niya muling makikita si Althea. Ang kanyang oras ay mabilis na nauubos, kasabay ng bawat tik ng orasan sa pasilyo na hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman ang bawat pagpatak. Hindi pa man sumisikat ang araw, naramdaman na ni Serafina ang pagbabago sa ihip ng hangin sa loob ng pasilyo. Ang katahimikan ay binasag ng isang tunog na hindi kabilang sa mundo ng mga baliw at mahihirap. Ang matigas at maindayog na pagbagsak ng mamahaling takong sa sementadong sahig. Bawat hakbang ay tila isang martilyong dumudurog sa kanyang dibdib. Hindi ito ang mabibigat na sapatos ng mga gwardya, ni ang malalambot na swelas ng mga nurse. Ito ay ang tunog ng kapangyarihan at karangyaan. Bumukas ang pinto ng kanyang selda nang walang babala. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok at kasabay nito ang isang pamilyar na anino, Doña Carmina Montoya. Nakasuot ito ng itim na seda na tila nagluluksa, ngunit ang mga mata nito ay nagniningning sa katusuhan. Nakatakip ang isang panyo sa ilong nito
tila diring-diri sa hangin na hinihinga ni Serafina. Look at you, Serafina. Ang panimula nito, ang boses ay puno ng mapangmatang habag. Para kang basang sisiw na naligaw sa impyerno, hindi bagay sa isang Montoya ang ganitong lugar. Dahan-dahang tumayo si Serafina. Ang kanyang katawan ay masakit at mahina. Ngunit pinilit niyang ituwid ang kanyang likod. Hindi siya yuyuko sa babaeng ito. Hindi ako baliw, Carmina, at alam mong hindi ako nababagay dito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Sinenyasan nito ang bodyguard na nasa likod na ilapag ang isang folder sa maliit na mesa. Alam ko, sagot ni Carmina nang walang kagatol-gatol. Pero ang mundo sa labas, ang alam nila ay isa kang babaeng nawala sa sarili at nagtangkang sakta ng asawa niya. You have two choices today, Hija. Lumapit si Carmina. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila laso na sumasakal kay Serafina. Una, patuloy ng matanda, pipirmahan mo ang mga papeles na ito, divorce papers, full custody ng bata kay Dionisio, at ang waiver ng lahat ng rights mo sa mining shares na minana mo sa ama mo. Kapalit nito, ilalabas kita dito. Buhay ka, pero wala kang babalikan. Humigpit ang kamao ni Serafina. Kukunin niyo ang anak ko? Kukunin niyo ang lahat? O ang pangalawa, bulong ni Carmina na inilapit ang mukha kay Serafina. Mananatili ka dito at mamayang gabi. Balita ko ay may mga pasyenteng hindi nakakayanan ang depresyon at nagpapakamatay. Napakalungkot na trahedya, hindi ba? Isang baliw na ina, nagbigti sa sarili niyang selda. Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Ang babala ng pasyente kagabi ay totoo. Hindi ito banta lamang. Ito ay isang hatol na nakatakda ng ilapat. Kung hindi siya pipirma, papatayin nila siya at palabasin nagpakamatay siya. At kapag nangyari iyon, tuluyan nang mawawalan ng ina si Althea. Walang magtatanggol sa kanyang anak mula sa kalupitan ni Stella. Kinuha ni Serafina ang folder. Ang mga letra ay lumalangoy sa kanyang paningin dahil sa luhang pilit niyang pinipigil. Isusuko ko si Althea para mabuhay? Ang tanong ay parang punyal sa kanyang puso. Pero kung mamamatay siya ngayong gabi, sino ang babawi kay Althea bukas? Wais na desisyon, ani Carmina nang makita niyang abutin ni Serafina ang ballpen. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ni Stella si Althea. Baka nga mas maging mabuting ina pa siya kaysa sayo. Ang pang-iinsulto ay nagpaalab ng galit sa dibdib ni Serafina at ang galit na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot kundi dahil sa puot. Habang inilalagay niya ang kanyang pirma sa bawat pahina, bawat guhit ng tinta ay tila paghihiwa sa kanyang sariling laman. Ibinenta niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo upang mailigtas ang kanyang buhay para sa hinaharap na paghihiganti. Nang maibalik niya ang folder, mabilis na hinablot ito ni Carmina, tila ba natatakot na mahawaan ng dumi ni Serafina. Good girl, wika ng matanda habang naglalakad palabas. Ilalabas ka na ng mga gwardya. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Sa oras na lumapit ka sa mansyon o sa school ni Althea, hindi na magdadalawang isip ang mga pulis na barilin ang isang takas na baliw. Wala pang isang oras ang lumipas, naramdaman ni Serafina ang lamig ng semento sa labas ng gate ng mental hospital. Itinulak siya palabas na parang isang sako ng basura. Wala siyang dalang kahit maliban sa suot niyang manipis na bestida at ang pares ng tsinelas na halos pudpud na. Bumuhos ang ulan, tila nakikisabay sa pagdadalamhati ng kanyang puso. Ang bawat patak ng tubig ay nanunuot sa kanyang buto. Nanginginig siya sa ginawat gutom. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga paa ay kusang dinala siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang lumang bahay ng mga Vallejo. Ngunit pagdating niya doon, ang tumambad sa kanya ay mga guho.
Ang dating tahanan na puno ng alaala ng kanyang mga magulang ay isa na lamang sunog na balangkas na tinutubuan ng damo. Wala na. Ubos na ang lahat. Napaluhod siya sa putikan. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay sa bigat ng kanyang dinadala. Dito na ba nagtatapos ang lahat? Magiging isa na lang ba siyang pulubi na mamamatay sa gutom sa gilid ng kalsada? Sa gitna ng basura sa paanan ng guho, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang piraso ng dyaryo na nililipad ng hangin at naipit sa bato. Kinuha niya ito, ang papel ay basa na at punit. Pero nababasa pa rin ang headline sa society page. Dionisio Montojo at Stella Valderrama. Itinakda ang engrandeng kasal matapos ang mabilisang annulment. Nakita niya ang larawan nila. Nakangiti si Dionisio, gwapo at makapangyarihan. Nakakapit si Stella, suot ang isang singsing na may malaking diamante. Ang diamanteng mula sa kita ng minahan na ninakaw nila sa pamilya ni Serafina. Dapat sana ay umiyak siya. Dapat sana ay humagulgol siya sa sakit. Pero habang tinititigan niya ang mukha ng mga taong sumira sa kanya, may ibang naramdaman si Serafina. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo. Ang panginginig ng kanyang katawan ay tumigil. Sa ilalim ng malakas na ulan, sa gitna ng kadiliman, dahan-dahang sumilay ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng tuwa. Ito ay nangiti ng isang taong wala nang mawawala pa. Magpakasaya kayo. Ang bulong niya sa hangin. Ang boses ay matalim at puno ng pangako. Dahil ito na ang huling beses nang ngingiti kayo ng payapa. Biglang naagaw ng isang nakasisilaw na liwanag ang kanyang paningin. Dalawang ilaw ng sasakyan ang humiwa sa dilim ng gabi, papalapit sa kanya. Huminto ang isang lumang itim na sedan sa tapat ng guho. Bumukas ang pinto sa passenger side at sa kabila ng ingay ng ulan, narinig niya ang boses ng isang pamilyar na nakaraan. Isang matandang babae ang bumaba. May hawak na payong. Ang mukha nito ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang tindig ay nananatiling matuwid at marangal. Matagal na kitang hinihintay, Serafina, ang sabi ni Lola Amihan. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para bumangon. Sumakay si Serafina sa kotse, iniiwan ang putikan, ang asylum at ang dating siya sa likuran. Ang pinto ng kotse ay sumara at kasabay nito, ang unang kabanata ng kanyang paghihiganti ay nagsimula na. Nagising si Serafina hindi sa ingay ng mga kadena o sa sigaw ng mga nurse, kundi sa amoy ng sinangag na bawang at mainit na tsokolate. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang tumambad sa kanya ay hindi ang madilim na selda, kundi ang isang kwartong puno ng liwanag at init. Ang mga bintana ay nakabukas at mula sa labas ay pumapasok ang malamig na simoy ng hangin ng Baguio na may halong amoy ng mga puno ng pino. Bumangon siya at naramdaman ang lambot ng kutsyon sa ilalim ng kanyang likod. Napakalayo nito sa matigas na papag ng asylum. Hinaplos niya ang kanyang braso at napansin na malinis na siya. Wala na ang dumi ng kalsada, wala na ang amoy ng ospital. Nakasuot siya ng isang malinis na duster na amoy sabong panlaba at araw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Pumasok si Lola Amihan sa kwarto, dala ang isang tray ng agahan. Ang mukha ng matanda ay may lungkot, pero puno ng pagmamahal, tila isang lola na nag-aalaga sa kanyang apo na galing sa mahabang digmaan. Kumain ka muna. Hija, ang malambing na wika ni Lola Amihan habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Tsampurado at tuyo. Alam kong paborito mo ito noong bata ka pa, noong dinadala ka dito ng papa mo tuwing summer. Sa pagbanggit ng kanyang ama, naramdaman ni Serafina ang paninikip ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang kutsara, pero nanginginig ang kanyang kamay. Ang lasa ng tsokolate ay nagpaalala sa kanya ng panahon na buo pa ang kanyang pamilya. Bago ang trahedya sa minahan, bago ang mga Montoya. Lola, ang basag na tinig ni Serafina
Bakit niyo ako tinulungan? Sabi nila. Wala na akong kwenta. Sabi nila, baliw ako. Umupo si Lola Amihan sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang palad ng matanda ay magaspang pero mainit. Dahil alam ko ang totoo, Serafina, noong gabing namatay ang mga magulang mo, hindi iyon aksidente at hindi baliw ang taong nakakakita ng katotohanan. Ang baliw ay silang mga nagbubulag-bulagan sa sarili nilang kasamaan. Tumayo si Lola Amihan at naglakad patungo sa isang lumang cabinet na gawa sa Nara. Binuksan niya ito at inilabas ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Luma na ito at kinakalawang ang kandado. Pero halatang iningatan. Ipinatong niya ito sa harap ni Serafina. Ito ang huling habili ng papa mo, sabi ni Lola Amihan. Ibinigay niya ito sa akin 1 linggo bago ang pagsabog sa minahan. Sabi niya, Amihan, kung may mangyari man sa akin, itago mo ito hanggang sa maging handa si Serafina. Nanginginig ang mga daliri ni Serafina habang hinahawakan ng baul. Sa loob nito ay tumambad ang mga lumang dokumento, mga titulo ng lupa na matagal nang nawawala, at isang maliit na tape recorder. Pinindot ni Lola Amihan ang play button. Ang silid ay napuno ng static na ingay bago lumabas ang boses na 10 taon nang hindi naririnig ni Serafina. Ang boses ng kanyang ama, pagod, takot, pero matatag. Kung naririnig mo ito, anak, patawarin mo ako. Nabigo akong protektahan ka. Natuklasan ko na ang mga Montoya ay hindi lang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Sila ang nag-utos na tipirin ang safety budget ng minahan. At ngayong nagbanta ako na isiwalat ito, alam kong bilang na ang araw ko. Si Carmina, siya ang nag-utos na pasabugin ang Tunnel 4 para pagtakpan ng ebidensya. Kung mamatay kami ng mama mo, huwag kang magtitiwala sa kanila. Ang kayamanan natin ay hindi nasa bangko. Nasa sining, anak. Nasa sining ang susi, namatay ang boses sa tape, at ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Hindi aksidente. Pinatay sila. Ang luha na pumatak mula sa mata ni Serafina ay hindi luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong puot. Si Doña Carmina, ang babaeng tinawag niyang mommy, ang babaeng pinagsilbihan niya ng 10 taon, ay siya palang pumatay sa kanyang mga magulang. At si Dionisio, ang lalaking pinakasalan niya, ay anak ng isang mamamatay tao at nakinabang sa dugong dumanak. Dahan-dahang tumayo si Serafina at lumapit sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Mahaba ang kanyang buhok, magulo, at walang buhay. Ito ang buhok ng isang masunuring asawa. Ito ang buhok ng babaeng laging nakayuko. Kinuha niya ang gunting na nakapatong sa tokador ni Lola Amihan. Sa bawat paglapat ng talim ng gunting, naramdaman ni Serafina ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Ang mahahabang hibla ng itim na buhok ay nalaglag sa sahig, kasama ang kanyang pagiging martir. Kasama ang kanyang pagiging biktima. Ginupit niya ito hanggang sa maging maiksi, matapang at moderno. Ang babaeng nakatingin sa kanya sa salamin ay hindi na si Serafina na mahinhin. Ang mga mata nito ay may apoy na handang tumupok. Lola, ang tawag niya, hindi lingon sa matanda. Nasaan ang mga gamit sa pagpipinta? Dinala siya ni Lola Amihan sa likod bahay kung saan nakatago ang mga lumang canvas at pintura ng kanyang ama. Kinuha ni Serafina ang brush. Sa loob ng maraming taon, ipinagbawal ni Dionisio ang pagpipinta dahil dumilang daw ito sa bahay. Pero ngayon, ang canvas ang kanyang magiging sandata. Nagsimula siyang magpinta. Pula, itim, ginto. Ang mga kulay ay sumayaw sa kanyang canvas, hindi bilang isang magandang tanawin, kundi bilang isang sigaw ng himagsikan. Ipininta niya ang isang mata na lumuluhan ng dugo, pero ang gitna nito ay isang naglalagablab na apoy. Ito ang una niyang obra matapos ang 1 dekada.
ang sining ng galit. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang gawa, ang matinis na tunog ng telepono sa sala ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Sinagot ito ni Lola Amihan at pagkatapos ng ilang sandali ay inabot kay Serafina ang telepono. Attorney Elias, bulong ng matanda. Idinikit ni Serafina ang telepono sa kanyang tainga. Serafina, ang baritonong boses sa kabilang linya. Nabalitaan ko ang nangyari. Hawak ko na ang mga dokumento galing sa baul. May butas tayong nakita sa bata para mabawi ang lahat, pero delikado. Ang kalaban mo ay hindi lang pamilya, kundi isang imperyo. Handa ako, attorney, sagot ni Serafina. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Kailangan natin ng pera, Serafina. Maraming pera para makapasok ka ulit sa mundo nila nang hindi ka nila nakikilala. At kailangan mo ng bagong pangalan. Ang Serafina Vallejo ay patay na sa mata ng publiko. Tumingin si Serafina sa kanyang canvas, sa ginto na nakatago sa ilalim ng mga layer ng pintura. Naalala niya ang sinabi ng ama niya, nasa sining ang susi. May pera ako, attorney, sagot niya. At mayroon na rin akong pangalan. Sino? Marina, sagot ni Serafina habang hinahaplos ang bagong gupit niyang buhok. Ipakilala mo ako sa Singapore bilang si Marina at sisiguraduhin kong ang bawat sentimo na ninakaw nila ay babawiin ko ng may interes. Ibinaba niya ang telepono. Sa labas, ang hamog ay nagsimulang bumaba, tinatakpan ng bundok, tila isang tabing na naghahanda para sa granding pagbabalik ng isang reyna. Ang pagbabago ay hindi isang mabilis na himala. Ito ay isang mabagal at masakit na proseso ng pagbabalat. Tila isang ahas na pilit inaalis ang luma nitong balat sa pamamagitan ng pagkiskis sa magagaspang na bato. Sa loob ng 2 taon sa Singapore, naramdaman ni Serafina ang bawat hapdi ng pagtalikod sa kanyang nakaraan upang bigyang daan ng isang bagong pagkatao. Ang Singapore ay naging kanyang pandayan. Sa tulong ng yaman na iniwan ng kanyang ama at sa gabay ni Attorney Elias, pinatay niya ang mahiyain at sunod-sunurang Serafina. Ang babaeng dating yumuyuko kapag kinakausap ay nag-aral kung paano tumitig sa mata ng kausap hanggang sa ang mga ito na ang umiwas. Ang babaeng dating nanginginig ang kamay sa tuwing mag-aabot ng kape sa asawa ay natutong humawak ng kopita ng champagne nang may elegansya at lamig ng isang reyna. Nakatuon ang kanyang atensyon sa isang malaking salamin sa kanyang penthouse na nakaharap sa Marina Bay Sands. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay tila isang estranghero. Ang maikli at matapang niyang buhok ay lalong nagpadin sa kanyang panga at leeg. Ang kanyang mga labi ay pinahiran ng pulang lipstick na kasing kulay ng dugo. At ang kanyang katawan ay balot sa isang mamahaling puting terno na nagkakahalaga ng higit pa sa buong taong sahod ng mga katulong sa mansyon ng Montoya. Marina, iyon na ang kanyang pangalan ngayon. Marina Valdemar, isang misteryosong art appraiser at collector na kinababaliwan ng elite society ng Asia dahil sa kanyang matalas na mata sa sining at mas matalas na dila sa negosyo. Pumasok si Attorney Elias sa kwarto. Ang tunog ng kanyang paglakad sa marmol na sahig ay nagpahiwatig ng kanyang presensya bago pa man siya magsalita. Hindi na siya ang abogado lang ng kanyang ama. Siya na ngayon ang kanang kamay at tanging pinagkakatiwalaan ni Marina. Handa na ang private jet, wika ni Elias. Ang kanyang boses ay may halong paghanga at pag-aalala. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Kapag tumapak tayo pabalik ng Maynila, wala nang atrasan nito. Ang mga Montoya, hindi sila basta-basta kalaban. Dahan-dahang humarap si Marina. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ang takot ay naubos na noong gabing itapon siya sa kalsada. Ang natira na lamang ay isang malamig na determinasyon. Matagal na akong handa, Elias, sagot niya. Ang kanyang boses ay mas mababa, mas buo, at wala na ang garalgal ng pag-iyak. Hinayaan ko silang magsaya ng 2 taon.
Hinayaan ko silang isipin na nananalo na sila. Panahon na para ipaalala sa kanila na ang ginto, kahit ibaon sa putik, ay ginto pa rin. Pero sila ay tanso na pinakintablang. Lumapit si Marina sa tokador at kinuha ang isang gintong relo, isang regalo sa sarili, kapalit ng relong binasag ni Dionisio noon. Isinuot niya ito sa kanyang kaliwang pulso, ngunit bago niya ikinabit ang lock, saglit niyang hinaplos ang balat sa ilalim nito. Doon, nakatago sa paningin ng iba, ay isang maliit at pinong-pinong tattoo, isang pangalan na nakasulat sa cursive, Althea. Sa tuwing tumitibok ang kanyang pulso, tumitibok din ang pangalang yon. Ito ang kanyang kompas, ito ang kanyang anchor. Sa gitna ng kinang at luho ng kanyang bagong buhay, ang pangalang ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumalaban. Hindi para sa pera, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa batang babae na alam niyang naghihintay pa rin sa kanya. Kamusta siya? Tanong ni Marina. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Bumuntong hininga si Elias at inilabas ang isang envelope na may lamang mga litrato na kuha ng isang pribadong investigador. Mabuti ang kalusugan niya, pero nag-alangan si Elias. Ayon sa report, madalas siyang mapagalitan ni Stella. Ang sabi ng mga source natin, pinaparamdam ni Stella na ampon lang siya at pabigat sa pamilya. Si Dionisio naman, masyadong abala sa pagsusugal at pambababae para mapansin ang bata. Naramdaman ni Marina ang pag-init ng kanyang dugo. Ang imahe ng kanyang anak na inaapi ay nagpaalab ng isang apoy sa kanyang dibdib na kayang tumupok ng buong syudad. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Kukunin ko siya, madiin na bulong ni Marina. Pero hindi ko lang basta kukunin. Wawasakin ko muna ang mundong ginagalawan nila hanggang sa wala silang ibang magawa, kundi ibigay siya sa akin. Tumango si Elias at inilapag ang isang makapal na card sa ibabaw ng mesa. Ito ay kulay ginto at itim, mabango at nagdudulot ng pakiramdam ng karangyaan. Dumating ito kaninang umaga, ani Elias. Ang imbitasyon. Kinuha ito ni Marina. Ang mga letra ay naka-emboss sa gintong tinta. The Montoya Charity Gala, a night of art and legacy. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marina. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Napaka-ironic. Isang gabi para sa sining at pamana na inorganisa ng mga taong walang alam sa sining at pumatay para sa pamana. Art and legacy, basa niya ng may panunya. Gusto nila ng sining, bibigyan ko sila ng obra maestra. Isang obra maestra ng paghihiganti. Naglakad siya patungo sa bintana at tinanaw ang papalubog na araw. Sa malayo, sa kabila ng dagat, naghihintay ang Pilipinas, naghihintay ang kanyang anak, at naghihintay ang mga taong sumira sa kanya. Ang hangin ay umiihip, tila nagbubulong ng isang babala para sa mga Montoya. Ang bagyo ay pabalik na, at sa pagkakataong ito, may suot itong takong at lipstick. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nagniningning sa liwanag ng libu-libong kristal mula sa mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong amoy ng mamahaling champagne, imported na bulaklak, at ang masangsang na amoy ng pagkukunwari. Ito ang gabi ng mga Montoya. Isang gabi kung saan ang kanilang bahid ng dugo at katiwalian ay tinatakpan ng magagarang gown at matatamis na ngiti para sa kawanggawa. Bumukas ang dambuhalang pinto ng bulwagan at sa isang iglap, ang huni ng mga nag-uusap na bisita ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Pumasok si Marina Valdemar. Hindi siya naglakad, siya ay tila lumutang. Ang kanyang suot na itim na velvet gown ay yakap na yakap sa kanyang katawan na binuburdahan
ng purong ginto sa laylayan na tila apoy na umaakyat sa kanyang bewang. Ang kanyang buhok, na dati ay mahaba at nakatali sa isang simpleng pusod, ngayon ay maiksi at nakaayos sa isang matapang na estilo na lalong nagpadin sa kanyang matangos na ilong at mapupulang labi. Wala siyang suot na kwintas. Ang tanging palamuti niya ay ang kanyang taas noong tindig at ang aura ng isang babaeng kayang bilhin ang buong silid ng hindi kumukurap. Naramdaman ni Marina ang bigat ng daan-daang mata na nakatusok sa kanya. Dati, ang mga matang ito ay puno ng awa o panghuhusga sa kawawang asawa ni Dionisio. Ngayon, ang nakikita niya ay paghanga, inggit at takot. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang puso na nais kumawala sa kanyang dibdib. Ako si Marina. Paalala niya sa sarili. Patay na si Serafina. Mula sa gitna ng umpukan, nakita niya si Dionisio. Nakasuot ito ng puting tuksido, hawak ang isang baso ng whiskey at tumatawa sa biro ng isang senador. Nang dumako ang tingin nito sa kanya, napatigil ito sa pagtawa. Ang baso sa kamay nito ay muntik ng dumulas. Nakita ni Marina ang paglaki ng mga mata nito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagnanasa. Hindi siya nakilala ng sarili niyang asawa. Ang nakita lang nito ay isang magandang tropeyo na kailangang makuha. Naglakad si Dionisio palapit sa kanya. Iniwan ang mga kausap ng walang pasabi. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa ng isang lalaking sanay na makuha ang lahat. "Good evening," bati ni Dionisio. Ang boses ay mababa at malambing. Ang parehong boses na ginamit niya noong nililigawan pa lang niya si Serafina. Bago ito naging boses ng panlalait. "I don't believe we've met. I'm Dionisio Montojo." Inilahad nito ang kanyang kamay. Tinitigan ito ni Marina. Ito ang kamay na nagtulak sa kanya palabas ng bahay. Ito ang kamay na pumirma sa pagbenta ng minahan ng ama niya. Ito ang kamay na humaplos kay Stella habang siya ay nagdurusa. Gusto niyang dumura sa mukha nito. Gusto niyang isigaw ang lahat ng puot na kinikimkim niya. Ngunit sa halip, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay na nababalutan ng itim na guwantes at tinanggap ang pakikipagkamay. "Marina Valdemar," sagot niya. Ang kanyang tinig ay malamig at makinis tulad ng salamin. "I've heard so much about you, Mr. Montojo." Hinawakan ni Dionisio ang kanyang kamay nang mas matagal kaysa sa nararapat. "I hope they are good things, Miss Valdemar." Ngumiti si Marina, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sabi nila, isa kang matagumpay na negosyante at isang mapagmahal na asawa. Bahagyang natigilan si Dionisio, tila may dumaang anino sa kanyang mukha, ngunit mabilis din itong nawala. "Ah yes, life is complicated, Miss Valdemar. But let's talk about art. Nabalitaan ko na ikaw ang may hawak ng pinakamahalagang koleksyon sa Singapore ngayon." Bago pa man makasagot si Marina, isang matinis na boses ang sumingit sa usapan. "Honey, sino ang kausap mo?" Sumulpot si Stella sa tabi ni Dionisio, kumakapit sa braso ng lalaki na parang linta. Suot nito ang isang pulang gown na puno ng sequins, masyadong makinang, masyadong maingay tingnan. Tiningnan nito si Marina mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay naniningkit sa selos. "Stella!" Pakilala ni Dionisio na may halong inis sa boses. "This is Marina Valdemar, the art appraiser Mommy hired." Nagbago ang ekspresyon ni Stella mula sa taray patungong pilit ng ngiti. "Oh, the appraiser. Kayo pala yon." "It's a pleasure," sagot ni Marina. Bagamat ang tono niya ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Lumapit na rin si Doña Carmina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang tinitingnan ang singsing na suot ni Marina. Isang malaking sapphire na sinadya ni Marina na isuot dahil alam niyang ito ang kahinaan ng matanda. "Miss Valdemar," bati ni Carmina. Niyayakap si Marina na parang isang matalik na kaibigan. "We are so honored.
Sana ay matulungan mo kami sa auction mamaya. You know, this family values legacy above all else. Legacy. Isip-isip ni Marina. Ang legacy ng pagnanakaw at pagpatay. Of course, Doña Carmina. Sagot ni Marina. Sisiguraduhin kong ang gabing ito ay hindi ninyo makakalimutan. Nagpatuloy ang pagpapanggap. Ang bawat papuri nila ay tinatanggap ni Marina nang may mapanuyang pasasalamat sa kanyang isipan. Ang bawat hawak nila'y sa kanya ay nagpapataas ng balahibo sa kanyang batok dahil sa pandidiri. Pakiramdam niya ay naliligo siya sa putik kahit na siya ay nakasuot ng seda. Nagpaalam muna siya saglit upang kumuha ng hangin. Naglakad siya patungo sa terrace, malayo sa ingay ng party. Humawak siya sa railings at huminga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi sa pigil na galit. Ang lapit-lapit na nila. Konting tulak na lang at mahuhulog na sila sa bitag. Biglang may naramdaman siyang bumangga sa kanyang hita. Napatingin siya sa ibaba. Isang batang babae ang nakaupo sa sahig. Hinihimas ang nasaktang tuhod. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida na halatang hindi komportable at ang buhok nito ay nakatali ng mahigpit. Lumuhod si Marina para tulungan ang bata. Ayos ka lang ba, Hija? Nasaktan ka. Natigilan si Marina. Ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang batang nasa harap niya ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay bilog at maitim. Mga matang kilalang-kilala niya dahil nakikita niya ang mga ito sa salamin araw-araw. Althea, ang kanyang anak ay payat. Masyadong payat para sa isang 8 taong gulang. May lungkot sa mga mata nito na hindi dapat nararanasan ng isang bata. Nang magtama ang kanilang paningin, naramdaman ni Marina ang paghinto ng oras. Ang lahat ng ingay sa ballroom, ang musika, ang tawanan, ang kalansing ng mga baso ay naglaho. Ang natira lang ay ang tibok ng puso niya na tila tambol sa kanyang tainga. Gusto niyang yakapin ang bata. Gusto niyang sabihing, "Anak, nandito na si Mama. Uuwi na tayo." Ngunit hindi pwede. Hindi pa ngayon. Kapag ginawa niya iyon, masisira ang lahat ng plano. Mapapahamak silang dalawa. Dahan-dahan, tila may sariling isip, iniangat ni Althea ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang pisngi ni Marina. Ang hawak ng bata ay mainit, pamilyar, at puno ng pangungulila. Tinitigan ni Althea ang mukha ni Marina, ang maikling buhok, ang makapal na makeup, ang ibang hugis ng kilay. Sa mata ng mundo, siya ay isang estranghero, pero ang puso ng isang anak ay may sariling paningin. Bumuka ang bibig ni Althea at sa isang bulong na bumasag sa puso ni Marina ng pino-pino, nagtanong ang bata, "Mama?" Parang bombang sumabog sa dibdib ni Marina ang isang salitang binitawan ng kanyang anak. Mama. Ang tawag na yon ay puno ng pangungulila. Isang salitang kayang tunawin ang lahat ng yelo na ibinalot ni Marina sa kanyang puso sa loob ng 2 taon. Gustong-gusto niyang lumuhod, yakapin si Althea ng mahigpit at sabihing, "Oo anak, ako ito, nandito na ako." Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Stella na papalapit. Ang mga mata ay naniningkit sa hinala. Nakita niya si Dionisio na nakatingin din. Kung aamin siya ngayon, tapos ang laban, magiging talunan ulit siya at baka tuluyan ng ilayo sa kanya si Althea. Kaya't ginawa ni Marina ang pinakamahapdi na desisyon sa kanyang buhay. Dahan-dahan niyang inalis ang maliit na kamay ni Althea sa kanyang pisngi. Ang kanyang paghawak ay malambot, ngunit may pahiwatig ng pagtanggi. Tinitigan niya ang bata, gamit ang mga matang sinadya niyang alisan ng emosyon. "I'm sorry, little one," ang sabi ni Marina sa isang malamig at aristokratikong tono. "Nagkakamali kayo mo. Hindi ako ang mama mo. Ako si Marina." Nakita niya ang pagguho ng pag-asa sa mukha ng bata.
Ang mga mata ni Althea ay muling napuno ng luha at ang sakit na idinulot noon sa puso ni Marina ay higit pa sa anumang pisikal na sugat. Pero kamukha mo siya, ang bulong ng bata. Ang boses ay nanginginig. Amoy strawberry ka din, tulad niya. Lumapit na si Stella at hinablot ang braso ni Althea ng marahas. Ano ba, Althea? Nakakahiya ka. Bakit mo iniistorbo ang guest natin? Binalingan ni Stella si Marina na may pilit ng ngiti. Pasensya na, Miss Valdemar. This kid is delusional, just like her crazy mother. Nagtagis ang bagang ni Marina sa narinig, ngunit nanatili siyang kalmado sa labas. Yumuko siya ng bahagya para magpantay sila ni Althea. Sa pagkakataong ito, hinarangan ng kanyang katawan ang paningin ni Stella. Mabilis pa sa kidlat, habang inaayos niya ang kwelyo ng damit ng bata, ay may isinuksok siyang isang bagay sa maliit na bulsa ng bestida nito. Makinig ka sa tita Stella mo, ang makahulugang sabi ni Marina, pero ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng ibang mensahe kay Althea. Magpakabait ka. May mga bagay na hindi mo nakikita, pero nandyan lang. Pagkatapos ay tumayo siya at humarap kay Stella ng may taas noo. Ayos lang, Mrs. Montojo. Children have vivid imaginations. Nang makaalis ang mag-asawa, naiwan si Althea na nakatulala. Kinapa ng bata ang kanyang bulsa. Naramdaman ng kanyang maliliit na daliri ang isang pamilyar na bagay. Isang candy na nakabalot sa pulang palara. Strawberry pastillas. Ang espesyal na candy na tanging ang mama lang niya ang marunong gumawa. Kinabukasan, bilang bahagi ng kanyang plano, nagtungo si Marina sa mansyon ng mga Montoya. Ang dahilan ay upang i-appraise o suriin ang halaga ng mga painting na nakasabit sa bahay bago ang auction. Pagpasok niya sa dambuhalang pinto, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng bahay, ang amoy ng floor wax at lumang kahoy. Dito siya inalipusta. Dito siya pinaiyak. Pero ngayon, naglalakad siya sa pasilyo hindi bilang alipin, kundi bilang isang reyna na kinatatakutan. Sinalubong siya ni Dionisio na halatang nagpapabango at nag-ayos para sa kanya. Welcome to our humble home, Marina. Bati ni Dionisio, ang boses ay puno ng pagnanasa. Beautiful house, Dionisio, sagot ni Marina habang naglilibot ang tingin. Sayang lang at parang walang kaluluwa ang pagkakaayos. Habang naglalakad sila sa sala, huminto si Marina sa tapat ng isang malaking vase ng mga lili. Kusa ang naging galaw ng kanyang kamay, isang habit na hindi niya namalayang dala pa rin niya. Habang kausap si Dionisio, mabilis niyang binunot ang mga pollen o yung dilaw na parte sa gitna ng bulaklak at itinapon ito sa tissue na hawak niya. Natigilan si Dionisio, nakatingin ito sa kamay ni Marina. Bakit mo ginawa yon? Tanong ng lalaki. Ang kilay ay nagsalubong sa pagtataka. Tumingin si Marina sa bulaklak at napagtanto ang kanyang ginawa. Si Serafina lang ang gumagawa noon dahil allergic si Althea sa pollen ng lili. Ang pollen ay dumudumi sa petals. Mabilis na palusot ni Marina, hindi nagpapahalata ng kaba. It ruins the aesthetic of pure white lilies. Bilang isang artist, ayoko ng mantsa. Tumango si Dionisio, pero nanatili ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ganyan din ang ginagawa ng dati kong asawa para sa anak namin. Is that so? Ngumiti si Marina ng mapakla. Siguro ay may taste din siya, kahit paano. Nagpatuloy sila sa library, kung saan naghihintay si Doña Carmina. Ipinakita ng matanda ang isang painting na puno ng magugulong kulay at guhit na walang direksyon. Ito, pagmamalaki ni Carmina. Sabi ng dealer ko, gawa ito ng isang upcoming artist sa Europe. Binili ko ng 5 milyon. Ano sa tingin mo, Marina? Tinitigan ni Marina ang painting. Alam niyang basura ito. Gawa ito ng isang estudyante na tinanggihan ng art school. Pero nakita niya ang pagkakataon. Oh my God! Bulalas ni Marina. Nagkunwaring namangha. Hinawakan niya ang canvas na parang sagradong bagay. Doña Carmina,
Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay isang early expressionist masterpiece. Ang gulo ng mga linya. Sinisimbolo nito ang chaos ng modernong lipunan. Sa Singapore, ang ganitong klase ay umaabot ng 20 milyon. Nanlaki ang mga mata ni Carmina. Ang kasakiman ay agad na lumitaw sa mukha ng matanda. Talaga? 20? Yes! Pagsisinungaling ni Marina nang walang kurap. Kung ako sa inyo, bibilhin ko pa ang ibang gawa ng artist na ito. It's a gold mine. Naniwala ang matanda. Nasilaw sa pera. Hindi niya alam na niloloko lang siya ni Marina para maglabas ng pera sa wala. Ito ang lason sa matamis na salita. Habang nag-uusap sila, isang malakas na sigaw at kalabog ang nagmula sa kusina. Tanga ka talaga. Ang mahal-mahal ng platong yan. Napatayo si Marina. Kilala niya ang boses na yon. Si Stella. Naglakad siya patungo sa kusina. Kasunod sila Dionisio. Ang naabutan niyang eksena ay nagpakulo ng kanyang dugo. Si Yaya Luring, ang matandang nagpalaki sa kanya at nagligtas sa kanya, ay nakaluhod sa sahig, namumulot ng basag na porselana habang dinuduro-duro ni Stella. Wala ka ng silbi, matanda ka. Sigaw ni Stella, akmang sasampalin si Yaya Luring. Stop! Ang boses ni Marina ay matalim, mabilis, at puno ng awtoridad. Napahinto ang kamay ni Stella sa ere. Lahat ay napatingin kay Marina. Napansin ni Marina na muntik na siyang mawala sa karakter. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang tindig. Ibinalik niya ang maskara ng isang sopistikadong bisita. Ang ingay, ang sabi ni Marina, sa isang tonong puno ng pandidiri. Tila ba ang pagsigaw ni Stella ay isang mabahong amoy. Mrs. Montojo, nasa harap tayo ng mga mamahaling sining. Ang ganitong klase ng palengkera behavior ay hindi bagay sa prestihiyo ng pamilyang ito. Nakakasira ng mood ng appraisal. Namula si Stella sa hiya at galit. Para siyang sinampal ng salita. Tumingin siya kay Dionisio para humingi ng kampi. Pero si Dionisio ay nakatingin kay Marina nang may paghanga. Tama si Marina, Stella. Saway ni Dionisio. Umakyat ka na nga sa kwarto. Nakakahiya ka. Padabog na umalis si Stella. Pero bago siya lumabas ng kusina, lumingon siya kay Marina na may matalim na tingin. Samantala, tinulungan ni Marina na tumayo si Yaya Luring. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Marina ang pagkagulat at pagkatapos, ang pagkilala. Alam ni Yaya. Ang puso ay hindi nagsisinungaling. Hinawakan ni Marina ang kamay ng matanda nang mahigpit. Isang senyales na ako ito. Yaya, huwag kang maingay. Umakyat si Stella sa taas, nanginginig sa galit. Pumasok siya sa kwarto ni Althea para ibunto ng inis sa bata. Naabutan niyang natutulog si Althea, pero may nakabukol sa bulsa ng bestida nito na nakasabit sa upuan. Dahil sa hinala, dinukot ni Stella ang laman ng bulsa. Isang balat ng candy. Kulay pula. Inamoy niya ito. Strawberry. Kumunot ang noo ni Stella. Pamilyar ang amoy na ito. Ito yung amoy ng kusina tuwing linggo noong nandito pa si Serafina. Ito yung espesyal na recipe na si Serafina lang ang nakakaalam dahil niluluto niya ito ng mano-mano para sa anak niya. Walang nabibiling ganito sa tindahan. Tiningnan ni Stella ang balat ng candy. Tapos, naalala niya ang babaeng naglagay ng kamay sa bulsa ni Althea kagabi. Si Marina Valdemar. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Stella. Ang mga mata ng babaeng yon. Ang paraan ng pagsasalita niya kanina sa kusina. Piniga ni Stella ang balat ng candy sa kanyang palad. Hindi kaya. Ang bulong niya sa sarili. Posible kayang bumalik ka mula sa hukay, Serafina? Ang lason na ipinakalat ni Marina ay hindi mabilis pumatay, ngunit ito ay mabisa. Unti-unti itong gumapang sa ugat ng pamilya Montoya, sinisira ang pundasyon ng kanilang pagkukunwari mula sa loob.
Ang unang tinamaan ay si Dionisio. Ang imahe ni Marina, ang kanyang malamig na ganda, ang kanyang talino, ang paraan ng paghawak niya sa kopitan ng alak ay tila isang multo na sumusunod sa kanya kahit saan. Sa paggising niya sa umaga, ang mukha ni Marina ang una niyang naiisip, hindi ang mukha ni Stella na katabi niya sa kama. Nagbago ang kanyang pananamit. Mas naging metikuloso siya. Pinipili ang mga damit na alam niyang babagay sa panlasa ng isang babaeng tulad ni Marina. Muli siyang gumamit ng pabango, isang bagay na matagal na niyang itinigil dahil wala namang pakialam si Stella. At si Stella, hindi siya manhid. Ramdam niya ang pagbabago, ramdam niya ang paglayo. Ang bawat kilos ni Dionisio ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Isang gabi, umuwi si Dionisio na amoy alak at may ngiti sa labi. Galing ito sa isang business dinner kung saan naroroon din si Marina. Sinalubong siya ni Stella sa sala. Ang mga braso ay nakapamewang at ang mukha ay lukot sa galit. "Saan ka na naman galing?" Ang mataray na tanong ni Stella. "Kanina pa kita tinatawagan. You were with her, weren't you? Kasama mo ang Marina na yon." Tiningnan lang siya ni Dionisio mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay may halong inis at pandidiri. "And so what if I was? It was a business meeting, something you wouldn't understand." "Business meeting? Dionisio, huwag mo akong gawing tanga." Sumigaw si Stella. Ang boses ay tumataginting sa selos. "Nakikita ko kung paano mo siya tingnan. Para kang asong ulol na naglalaway. May gusto ka sa kanya, aminin mo." Ngumisi si Dionisio, isang ngising puno ng kalupitan. "At least she has class. Something you will never have. Tingnan mo nga ang sarili mo, Stella. You look cheap, you sound cheap, you are cheap." Ang mga salita ay tumama kay Stella na parang mga bato. Ang kanyang galit ay napalitan ng sakit. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, iniwan ko ang lahat para sa'yo. Pinalayas natin si Serafina para sa pamilyang ito. At iyon na nga ang pagkakamali mo." Ganti ni Dionisio, hindi na nag-isip. "You keep reminding me of our sin. Si Marina, she makes me forget. She makes me feel like a king. Ikaw, you just make me feel tired." Iniwan ni Dionisio si Stella na umiiyak sa sala. Umakyat siya sa kanilang kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsara ay tila hudyat ng tuluyang pagkasira ng kanilang relasyon. Kinabukasan, habang nag-aayos si Dionisio ng kanyang kurbata, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang maliit at patag na kahon na nakabalot sa simpleng brown paper. Walang pangalan ng nagpadala. Ang nakasulat lang ay ang pangalan niya. "Para kay Ginoong Dionisio Montojo." Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob ay isang maliit na painting na nakapatong sa itim na pilus. Hindi ito malaki, halos kasing laki lang ng isang libro. Ngunit nang makita niya ang imahe, nanlamig ang buong katawan ni Dionisio at bumagsak ang kahon mula sa kanyang mga kamay. Ang painting ay madilim at malungkot. Ipinapakita nito ang eksaktong eksena sa labas ng mansyon noong gabing itinaboy nila si Serafina. Isang babaeng nakaputing bestida ang kinaladkad ng dalawang lalaki palabas sa ulan. Ang liwanag mula sa bintana ng mansyon ay nagpapakita ng anino ng isang batang babae na umiyak. Ang bawat detalye, mula sa basag na relo sa sahig hanggang sa pagkadulas ng tsinelas ng babae, ay perpekto. Ito ay isang larawan ng kanilang kasalanan. Ipininta sa canvas, napahawak si Dionisio sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Sino? Sino ang nagpadala nito? Imposibleng may ibang nakakaalam ng eksenang yon. Sila-sila lang. Isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang sabi nila, nawala na lang si Serafina. Walang nakakaalam kung buhay pa siya o patay na. Paano kung multo niya ang nagpaparamdam? Paano kung ito ay isang babala? Itinago niya ang painting sa ilalim ng kama, nanginginig sa takot.
Nang gabing iyon, hindi siya umuwi sa mansyon. Nagpunta siya sa isang bar, sa isang madilim na sulok, at nagpakalasing. Nais niyang takasan ang imahe sa painting, ngunit tila nakaukit na ito sa kanyang isipan. Sa kalasingan, hindi niya namalaya na may isang babaeng umupo sa tapat ng kanyang mesa. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Marina. Mas maganda ito sa malapit, ang ilaw ng bar ay nagbibigay ng misteryosong anino sa mukha nito. "You look troubled, Mr. Montoyo." Ang sabi ni Marina, ang boses ay tila musika sa kanyang tainga. "Marina," ang bulong ni Dionisio, ang kanyang dila ay namimilipit sa alak. "It's nothing. Just ghosts from the past." "Ghosts?" tanong ni Marina, na may bahagyang pagtaas ng kilay. Tumingin si Dionisio sa baso ng alak. Ang kanyang pagiging arogante ay nawala. Napalitan ng isang sandali ng kahinaan at pagsisisi. "I once had a good wife, Marina. A very good wife. She was like gold. But I was a fool. I threw her away. I threw her into the mud." Nakatitig lang si Marina sa kanya. Ang mga mata ay hindi mabasa. Hinayaan niya si Dionisio na ilabas ang lahat. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, sumagot si Marina sa isang boses na kasing lamig ng yelo. "Ang ginto, Mr. Montojo," ang sabi niya. "Kahit ibaon mo pa sa pinakamaruming putik, ginto pa rin." Tumayo si Marina at iniwan si Dionisio na nakatulala. Pinagninilayan ang lalim ng kanyang mga salita. Samantala, sa mansyon ng mga Montoya, si Doña Carmina ay abala sa pag-aayos ng kanyang art collection. Inilipat niya ang mamahaling painting na binili niya sa rekomendasyon ni Marina sa kanyang study, kung saan tumatama ang sikat ng araw tuwing hapon. Ipinagmamalaki niya ito, iniisip ang 20 milyon na kikitain niya. Umalis siya saglit para sagutin ang isang tawag. Pagbalik niya, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Mula sa gitna ng painting, sa bahaging pinakamatindi, ang pagkakapinta ng kulay pula. May isang manipis na linya ng likido na umaagos pababa. Kulay ito ng dugo. Habang tumatagal, lalo itong dumadami na para bang ang canvas ay isang sugat na biglang bumukas at nagdugo. Napaatras si Doña Carmina. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis at malakas sa loob. Ano ito? Anong klaseng kababalaghan ito? Ang painting na dapat sana ay magdadala sa kanya ng yaman ay nagdurugo sa harap ng kanyang mga mata. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Doña Carmina. Isang tunog na puno ng takot na hindi nababagay sa isang babaeng sanay na maghasik ng lagim at hindi tumanggap nito. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nakaturo sa painting na tila isang bukas na sugat sa kanyang pader. Agad siyang tumawag sa telepono. Ang boses niya ay garalgal at nagmamakaawa ng sagutin ito sa kabilang linya. "Marina, Hija, you have to come. My God, the painting. It's bleeding." Dumating si Marina sa mansyon na may daladalang aura ng kalmadong awtoridad. Sinalubong siya ni Carmina na balisa. Ang muka ay namumutla at ang buhok ay bahagyang magulo. Itinuro ng matanda ang painting. Ang pulang likido ay tumigas na, tila isang peklat sa canvas. Sinuri ito ni Marina, nagkunwaring nag-iisip ng malalim. Hinawakan niya ang canvas. Pinakiramdaman ng pintura. Ito ay isang espesyal na oil-based na pintura na kanyang ipinahalo, na dahan-dahang lumalambot at tumatagas kapag naiinitan ng direktang sikat ng araw. Isang simpleng chemistry na nagmumukhang itim na mahika sa mata ng isang ignorante at superstisyosong mayaman. "This is unusual," ang sabi ni Marina. Ang kanyang boses ay may tamang timpla ng pag-aalala at misteryo. "Sa aking karanasan, minsan,
Ang sining ay sumasalamin sa kaluluwa ng may-ari nito. May mabigat ba kayong pinagdadaanan, Doña Carmina? Isang unresolved issue from the past, perhaps? Ang mga salita ay tumama kay Carmina na parang pana. Naalala niya ang minahan, ang mga baleho, si Serafina. Ang mga multo ng kanyang kasalanan ay biglang nagsilabasan. What do I do? Tanong ni Carmina. Ang kanyang pagiging arogante ay napalitan ng takot ng isang batang naliligaw. Tumingin si Marina sa bintana na para bang naghahanap ng sagot sa kalangitan. Kapag may masamang enerhiya, kailangan itong labanan ng mabuting enerhiya. A grand gesture of goodwill. Isang bagay na magpapakita sa universo na ang pamilya Montoya ay mapagbigay at hindi dapat paghigantihan ng kamalasan. Like what? Ngumiti si Marina. Nahulog na ang daga sa bitag. The charity gala. Ituloy natin ito, pero gawin nating mas enggrande. Mag-imbita tayo ng media. Ipakita natin sa buong mundo ang ginintuang puso ng mga Montoya. Ang lahat ng masasamang espiritu ay natatakot sa liwanag ng publisidad at kabutihan. Let's turn this curse into a blessing. Nasilaw si Carmina sa ideya. Hindi lang niya maitataboy ang kamalasan, magiging bida pa siya sa mga dyaryo. Ito ang perpektong solusyon. Yes, yes, you are a genius, Damarina. Ikaw na ang bahala sa lahat. Sa mga sumunod na araw, habang abala ang mga Montoya sa paghahanda para sa gabing magiging katapusan nila, si Marina naman ay abala sa paghahanda ng sarili niyang entablado sa tulong ni Attorney Elias at Yaya Luring. Isinagawa niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang plano, isang hapon sa isang tahimik na parke sa Makati kung saan dinala ni Yaya Luring si Althea para maglaro. Naganap ang isang tagpong pinanabikan ni Marina sa loob ng 2 taon. Nakaupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakasuot ng simpleng damit at malaking salamin, tila isang ordinaryong ina na naghihintay sa kanyang anak. Nang makita ni Althea si Yaya Luring na kumakaway sa direksyon niya, tumakbo ang bata papalapit. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtakbo, natigilan ito. Nakita niya ang babaeng nakaupo sa bench. Dahan-dahan, lumapit si Althea. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Tumayo si Marina at inalis ang kanyang salamin. Sa pagkakataong ito, wala nang pagkukunwari, wala nang malamig na maskara. Ang nakita ni Althea ay ang mga mata ng kanyang ina, mga matang puno ng luha at pangungulila. Mama, ang bulong ng bata, at sa isang iglap, tumakbo ito at yumakap ng mahigpit sa bewang ni Marina. Niyakap ni Marina ang kanyang anak, isinubsob ang mukha sa buhok nito na amoy araw at baby powder. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagod ay tila naglaho. Sa sandaling iyon, hindi siya si Marina ang tagapaghiganti. Siya si Serafina, ang ina na muling nahanap ang kanyang nawawalang mundo. Bakit mo ako iniwan, Mama? Tanong ni Althea sa pagitan ng mga hikbi. Sabi ni Tita Stella, ayaw mo na sa akin. Hinaplos ni Marina ang likod ng anak. Hinding-hindi mangyayari yon, anak. Kailangan lang lumayo ni Mama para maging malakas. Para sa'yo. Makinig ka, Althea. Malapit na tayong magkasama ulit. Pero kailangan kitang maging matapang. Paano? Sa gabi ng party. Bulong ni Marina. Huwag kang aalis sa tabi ni Yaya Luring. Ano man ang mangyari, ano man ang makita mo, huwag kang matatakot. Dahil pagkatapos ng gabing iyon, uuwi na tayo, magkasama. Inilabas ni Marina ang isang suklay mula sa kanyang bag at dahan-dahang sinuklay ang buhok ni Althea. Inaayos ang tali nito. Habang ginagawa niya iyon, kinanta niya ang isang pamilyar na oyayi. Isang kantang siya lang at si Althea ang nakakaalam. Ito ay isang pangako na nakabalot sa isang himig. Ang kanilang muling pagsasama ay maikli lamang, ngunit sapat na ito para punuin muli
ang mga uhaw nilang puso. Samantala, sa isang five-star hotel sa kabilang bahagi ng lungsod, si Stella ay hindi mapakali. Ang hinala na si Marina at si Serafina ay iisa ay parang isang tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Kailangan niya ng pruweba. Gamit ang isang pekeng susi na nakuha niya mula sa isang korap na staff ng hotel, pinasok ni Stella ang penthouse suite ni Marina. Naghalongkat siya. Hinahanap ang anumang bagay na magpapatunay sa kanyang hinala. Binuksan niya ang mga drawer, ang aparador. Puro mamahaling damit at alahas. Walang bakas ni Serafina. Nang akma na siyang susuko, napansin niya ang isang maliit na jewelry box na nakatago sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito. Sa loob, sa gitna ng mga diamante at perlas, ay may isang bagay na hindi nababagay. Isang simpleng singsing na ginto. Luma na ito at may mga gasgas, halatang pinaglumaan ng panahon. Kinuha ito ni Stella at tiningnan ng loob. May nakaukit na maliliit na letra, habang buhay, SV. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Ito ang wedding ring ni Serafina. Ang singsing na ibinigay ni Dionisio dito noong araw ng kanilang kasal. Ito ang pruweba. Ang hindi maitatangging katotohanan, hindi siya multo. Buhay siya at nagbalik siya para sa kanila. Mahigpit na hinawakan ni Stella ang singsing. Ang metal ay tila sumusunog sa kanyang palad. Isang ngiti ng tagumpay at kasamaan ang gumuhit sa kanyang mukha. Akala mo maloloko mo kami, bulong niya sa hangin. Lagot ka sa akin ngayon. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Hawak ang singsing na parang isang sandata. Patakbo siyang nagtungo sa elevator. Determinadong hanapin si Dionisio para ibunyag ang lahat bago pa man magsimula ang gabi ng auction. Ang gabi ng pagtutuos. Nakatayo si Marina sa harap ng salamin sa kanyang penthouse suite. Ang gabi ng pagtutuos ay narito na. Handa na ang lahat. Ang mga dokumento, ang sound system na palihim na ikinabit ni attorney. Elias sa ballroom, ang mga security na tapat sa kanya. Ang tanging kulang na lang ay ang pagbaba ng kurtina. Habang inaayos niya ang kanyang hikaw, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Ito ang kaba ng isang aktor bago lumabas sa entablado. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang buong dula ay babagsak. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang suite. Walang katok, walang babala. Ang pinto ay bumangga sa pader at ang tunog ng pagtama ng kahoy sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pumasok si Stella na tila isang buhawi. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ang kanyang paghinga ay habol, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at tagumpay. Nakabukas ang kanyang palad at sa gitna nito ay nakapatong ang gintong wedding ring ni Serafina. Akala mo maloloko mo kami? Ang sigaw ni Stella, ang boses ay matinis at nanginginig. Akala mo makakabalik ka dito at magpapanggap na iba kang tao? Tapos na ang palabas mo, Serafina. Sa loob ng isang segundo, naramdaman ni Marina ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Nahuli siya. Ang singsing. Paano niya nakalimutan ang singsing? Ngunit ang dalawang taong pagsasanay ay mabilis na kumilos para sa kanya. Ang takot ay agad niyang itinago. Sa likod ng isang maskara ng pagkagulat at pagkalito, tinaasan niya ng kilay si Stella. Tila ba ito ay isang baliw na naligaw sa kanyang kwarto? Serafina! Sino si Serafina? Tanong ni Marina sa isang malamig na tono. At anong ginagawa mo sa kwarto ko? This is trespassing, Mrs. Montojo. At yang singsing na yan. Saan mo ninakaw yan? Huwag ka nang magpanggap. Ganti ni Stella. Lumapit ito at itinapat ang singsing sa mukha ni Marina. Ito ang wedding ring mo. Nakaukit ang pangalan mo dito. SV, Serafina Vallejo. Sa halip na matakot, isang mahinang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Marina. Isang tawang puno ng pang-aalipusta. My God!
Is this what you're so worked up about? Kinuha ni Marina ang singsing mula sa kamay ni Stella at sinuri ito na parang isang piraso ng basura. Binili ko yan sa isang pawn shop sa Hong Kong. I collect vintage pieces. Baka SV for Saint Valentine o baka Sauvain, bagay sa'yo. Pagkatapos ay ibinato niya ang singsing sa ibabaw ng kanyang tokador. At ang tunog ng pagtama ng ginto sa salamin ay tila isang tuldok sa kanilang usapan. Tiningnan niya si Stella ng may pandidiri. Ang mas nakakabahala dito ay ang paghalungkat mo sa mga gamit ko. Ganyan ba kayo sa Pilipinas? Walang respeto sa privacy ng bisita? Sakto namang pumasok si Dionisio na naalarma sa sigaw ni Stella. What's going on here? Stella, anong ginagawa mo? Dionisio, look! Sigaw ni Stella. Dinampot muli ang singsing. Siya si Serafina. Look at the ring. It's her wedding ring. Tiningnan ni Dionisio ang singsing. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marina. Naguguluhan? May duda sa kanyang mga mata. Ngunit mas nangingibabaw ang hiya na idinudulot ng iskandalo ni Stella. Stella, tama na yan. Ang mariing sabi ni Dionisio. You're making a scene. Nagmumukha kang desperada. Pero totoo ang sinasabi ko. She's fooling us. Pagpupumilit ni Stella, tumingin si Marina kay Dionisio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinalaking sakit at pagkadismaya. Dionisio, I came here to help your family. Pero kung ganito pala ang klase ng pagtrato na matatanggap ko, I think I should just leave. Kayo na lang ang mag-ayos ng gulo ninyo. Nagpanik si Dionisio. Hindi pwedeng umalis si Marina. Siya ang sentro ng party. Siya ang koneksyon niya sa international art scene. Ang pagkawala nito ay isang malaking kahihiyan. Humarap siya kay Stella, ang mukha ay puno na ng galit. Look what you did. Palagi mo na lang akong pinapahiya. Hindi ka ba talaga marunong kumilos na parang isang montoko? Pero hindi na naituloy ni Stella ang sasabihin. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Dionisio ang kasunod at isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Stella. Natahimik ang buong kwarto. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ni na Dionisio at Stella. Napahawak si Stella sa kanyang pisngi. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Hindi dahil sa pisikal na hapdi, kundi dahil sa kahihiyan. Sinampal siya ng asawa niya sa harap ng babaeng pinagseselosan niya. Tumingin si Marina sa eksena. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng tagumpay, ng kasiyahan. Pero wala. Ang nakita niya lang ay isang babaeng tulad niya. Isang babaeng nagmahal sa maling lalaki. At ngayon ay tumatanggap ng kabayaran. Nakaramdam siya ng awa, hindi para kay Stella, kundi para sa kapalaran ng pagiging isang babae sa mundong pinamumunuan ng mga lalaking tulad ni Dionisio. Padabog na lumabas si Stella. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Naiwan sina Marina at Dionisio sa isang nakakabinging katahimikan. I'm sorry about that, Marina. Basag ni Dionisio sa katahimikan. Inaayos ang kanyang taksido. She gets emotional sometimes. Hindi sumagot si Marina. Kumuha siya ng isang baso ng alak mula sa minibar. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay, ngunit pilit niya itong itinatago. Let me. Alok ni Dionisio, lumapit ito at kinuha ang bote para salinan ang baso ni Marina. Sinadya niyang hawakan ang baso sa bibig nito, kung saan naiwan ang marka ng lipstick ni Marina. Pagkatapos ay nagsalin din siya para sa sarili. To a successful night. Sabi ni Dionisio, itinaas ang kanyang baso. Itinaas din ni Marina ang kanya. To getting what we deserve. Pagkatapos ng isang lagok, maingat na ibinaba ni Marina ang kanyang baso sa mesa at naglakad patungo sa pinto. I need to prepare for my speech. See you downstairs. Nang makalabas si Marina, naiwan si Dionisio. Tiningnan niya ang baso ni Marina na may marka pa ng lipstick. Ang duda ay hindi pa rin nawawala. May kung anong bumabagabag sa kanya. Kinuha niya ang kanyang panyo at sa isang maingat na kilos na hindi niya namalayaan ay ginagawa niya. Pinunasan niya ang bibig ng baso.
Kinukuha ang bakas ng laway at lipstick. Itinupi niya ang panyo at maingat na isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon. Maya-maya pa, sa Grand Ballroom, ang lahat ay nasa kani-kanilang pwesto. Ang mga ilaw ay nakatutok sa entablado. Naglalakad na si Marina paakyat sa podium. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Nasa audience si Dionisio, nakatayo sa isang sulok. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang mensahe ang pumasok mula sa kanyang contact na may pangalang NBI Lab. Binuksan niya ito. Ito ay isang email na may kalakip na isang file. Fingerprint analysis result. Nanginginig ang kanyang daliri habang binubuksan ang file. 2 set ng fingerprint ang lumabas. Ang isa ay may label na Sample A from wine glass. Ang isa naman ay may label na Sample B from old marriage certificate, Vallejo, Montojo. At sa ilalim nito, sa malalaking pulang letra, ay isang salita lamang, match. Itinaas ni Dionisio ang kanyang tingin mula sa telepono. Sakto namang humarap si Marina sa audience, ngumiti, at nagsimulang magsalita. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Dionisio ay naglaho. Napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na katotohanan. Ang bawat kilos niya, ang bawat ngiti, ang paraan ng pagtayo. Siya nga. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang panimula ni Marina sa mikropono. At sa isipan ni Dionisio, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Serafina. Nakatayo si Marina sa entablado, ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya, at ang mikropono ay nasa harap ng kanyang bibig. Sa kanyang harapan, ang Grand Ballroom ay puno ng mga kilalang tao sa lipunan, mga politiko, negosyante, at mga karibal ng mga Montoya. Ang bawat isa ay nakatingin, nag-aabang sa huling obra maestra na kanyang inihanda. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, tila isang sining din mismo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang gabing ito ay ipinagdiriwang ang sining, ang pamana, at ang katapatan. Sa kanyang mga salita, nagkaroon ng kaguluhan sa likuran. Si Dionisio, nagmamadali si Dionisio na makarating sa entablado. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot at galit. Ang kanyang utak ay umaalingaw-ngaw sa isang katotohanan lamang. Siya, si Serafina. Kailangan siyang patigilin. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang siya ng 2 lalaking nakasuit na tila ordinaryong security. Ang mga lalaking ito ay inutusan ni Attorney Elias. Pilit na sinubukan ni Dionisio na kumawala, pero masyadong matatag ang mga ito. Hindi siya nakarating sa entablado. Nagpatuloy si Marina, walang emosyon, na tila walang nakitang kaguluhan. Sa loob ng maraming taon, patuloy ni Marina, ang pamilya Montoya ay nagpakita sa atin ng mga painting, mga estatwa, mga gintong medalya. Ngunit sa gabing ito, gusto kong ipakita sa inyo ang isang sining na hindi makikita sa dingding. Ang sining ng katotohanan. Senyales na yon. Isang matinding kaba ang naramdaman ni Doña Carmina. Nakita niya ang isang dambuhalang canvas na balot sa itim na tela sa gilid ng entablado. Ang obra na ito ay may pamagat na Ang Lihim sa Ilalim ng Lupa, ang sabi ni Marina. Sa isang iglap, bumaba ang itim na tela. Isang napakalaking painting ang tumambad sa paningin ng lahat. Ito ay hindi abstract, kundi isang litanya ng kasalanan. Ipinapakita nito ang isang madilim na minahan na gumuho, na puno ng mga kamay na nakaabot sa himpapawid. Ang lahat ng kulay ay madilim, maliban sa isang bahagi, sa itaas. Isang babaeng may mamahaling hikaw at suot, ang isang singsing na may malaking bato. Ang babaeng iyon ay nakangiti, at ang kanyang mga daliri ay nagpapagana ng isang kable na tumuturo sa pinagsabugan. Ang babae ay walang iba, kundi si Doña Carmina. Bakit?
Bulong ni Carmina, ang kanyang boses ay tila isang hungkag na tunog. Bakit may dugo? Bago pa man siya makabawi, narinig niya ang boses ni Marina na mas lumakas at mas matalim. Ang obra na ito ay nagpapakita ng trahedya sa minahan ng Baleho kung saan daan-daang buhay ang nawala dahil sa kasakiman ng isang tao. Pagkatapos ay pinindot ni Marina ang isang remote control na itinago niya sa ilalim ng kanyang palad. Agad na napuno ang buong ballroom ng isang static na ingay na sinundan ng isang pamilyar na tinig, ang tinig ng kanyang ama. Si Carmina, siya ang nag-utos na pasabugin ng Tunnel 4 para pagtakpan ng ebidensya. Kung mamatay kami ng mama mo, huwag kang magtitiwala sa kanila. Naging gulo ang buong ballroom. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang mga kamera ng media ay nagdidilim at nagliliwanag. Ang bawat isa ay naghahanap ng kumpirmasyon. Ito ay fabricated. Isang kasinungalingan. Sigaw ni Dionisio. Pilit na inaabot ang entablado. Ang kanyang mukha ay tila isang halimaw na puno ng puot at pagkatalo. Hindi kasinungalingan, Dionisio, ang sabi ni Marina. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagtatago. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin at hinubad ang kanyang guwantes. Ako si Serafina at nagbalik ako para maningil. Biglang bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok ang mga tauhan ng NBI at pulisya. Ang pinuno ng NBI ay lumapit kay Doña Carmina na ngayon ay nanlalamig at naninigas sa kanyang kinatatayuan. Doña Carmina Montoya, ang sabi ng pinuno ng NBI, you are under arrest for conspiracy to commit murder, large-scale graft, and obstruction of justice. Para itong isang kidlat na tumama kay Carmina. Ang kanyang maringal na tindig ay naglaho. Wala siyang sinabi. Ang kanyang mukha ay naging puting-puti na tila isang canvas. Nakita ni Marina si Stella na ngayon ay nakatayo sa likuran, hawak ang kanyang tiyan. Ang mukha ay puno ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Tumakbo ito. Sinubukang tumakas sa exit. Ngunit sa pintuan, sinalubong siya ni Yaya Luring na may dalang isang maliit na bag. Saan ka pupunta, Stella? Ang matigas na tanong ni Yaya Luring. Huwag kang tumakas. May dapat ka pang panagutan. Hinarap ni Dionisio ang mga security. Ang kanyang mukha ay puno ng luha ng galit. Sa isang mabilis na paggalaw, inagaw niya ang baril mula sa baywang ng isa sa mga security guard na hindi nakahanda. Ang tunog ng pagkak ng baril ay nagpahinto sa lahat. Naging tahimik ang ballroom na parang isang sementeryo. Nakatingin si Dionisio kay Marina. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig at puno ng kasamaan. Ang kanyang huling sandali ng dignidad ay nawala na. Ang natira na lamang ay isang nilalang na desperadong kumapit sa natitirang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Hindi ka nanalo, Serafina, ang sigaw ni Dionisio. Wawasakin ko ang lahat bago ka magsaya. Kung hindi ako makikinabang sa'yo, walang makikinabang. Itinutok niya ang baril kay Marina. Ang kanyang daliri ay nakakapit sa gatilyo. Ang kanyang bibig ay nakanganga sa isang pag-iyak na hindi niya mailabas. Ang lahat ay napasigaw at ang mga tao ay nagtakbuhan. Ngunit si Marina ay hindi kumilos. Handa na siya sa sandaling ito. Handa na siyang mamatay kung yun ang kapalit ng pagbabayad ng utang ng kanyang pamilya. Huwag mong gawin yan, Dionisio, ang sigaw ng isang tinig. Hinarang ni Attorney Elias ang katawan ni Marina. Tumayo siya sa harap nito. At sa sandaling iyon, nagliyab ang baril. Ang usok na nanggaling sa pagputok ng baril ay unti-unting kumalat sa Grand Ballroom na tila isang itim na kurtina ang bumaba sa dula ng kasakiman. Ang sigaw ng mga bisita ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Napahawak si Serafina sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mabilis siyang lumingon kay Attorney Elias. Bumagsak si Elias sa entablado, ngunit ang kanyang mga mata
ay nanatiling nakatitig kay Serafina. Okay lang ako, ang sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag, habang hawak ang kanyang kanang balikat na may dugo. Nadaplisan lang, huwag kang mag-alala. Agad na dinumog ng pulisya si Dionisio. Wala na siyang lakas. Ang baril ay binitiwan niya at bumagsak siya sa sahig, umiiyak na parang isang bata na inagawan ng laruan. Ang kanyang pagiging arogante ay naglaho, napalitan ng isang nakakaawang imahe ng isang talunang lalaki. Samantala, lumapit ang mga pulis kay Doña Carmina na ngayon ay kalmado na, ngunit walang emosyon. Ang matandang babae ay tahimik na nagbigay ng kanyang mga kamay para posasan. Lumapit si Serafina sa kanyang dating biyenan. Hindi siya nagsalita ng malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin ng matalim sa mata ng matanda. Ang gabi ng pagdiriwang ninyo ay gabi rin ng pagbagsak ninyo. Ang bulong ni Serafina, ang minahan ng baleho ay sumingil na. Magpahinga na po kayo. Ihanda niyo ang sarili niyo sa malamig na sementadong silya. Remember to wear a warm coat. Dinala na ng mga pulis si Carmina palabas ng ballroom. Ang atensyon ni Serafina ay napunta sa isang sulok kung saan nakatayo si Stella, nakatingin sa kanya nang may matinding galit. Ang huling sandali ng pagmamalaki ni Stella ay naglaho nang makita niya si Yaya Luring na papalapit. "Stella!" Sigaw ni Yaya Luring. Ang boses ay puno ng galit na matagal nang kinimkim. "Ang anak mo? Ayan na ang ama. Halika! May dapat ka pang panagutan." Binalingan ni Stella si Yaya Luring na may masamang tingin at nagtatakang tinanong. "Luring, ano ang pinagsasabi mo? Lumayas ka dyan." "Lumayas?" Tumawa ng mapakla si Yaya Luring. "Ikaw ang aalis, si Stella. Nakita ng mga CCTV camera na inutasan mo akong itago ang pera mula sa charity fund. Para saan? Para pambayad sa sugal ni Dionisio? At ang pagpapahirap mo kay Althea? Hindi mo kailanman naging ina ang anak na yan." Agad na dinumog ng mga pulis si Stella. Nagpumiglas ito. Sumisigaw ng mga kasinungalingan, ngunit huli na ang lahat. Walang nakikinig sa kanya. Ang lahat ng gulo ay naglaho. Tumahimik ang ballroom. Ang tanging ingay na natira ay ang malalayong sirena ng ambulansya at pulisya. Ang mga mata ni Serafina ay naglakbay sa gitna ng mga tao. Hinahanap niya si Althea. Pagkatapos, nakita niya ito. Nakatayo si Althea sa tabi ng pader, nakayakap sa kanyang teddy bear habang tinatakpan ni Yaya Luring ang kanyang mga tainga. Ang bata ay nanginginig sa takot, ngunit hindi ito umiiyak. Mabagal na naglakad si Serafina patungo sa kanyang anak. Ang mahabang gown, ang mamahaling sapatos, lahat ay naglaho sa kanyang paningin. Ang natira lang ay ang kanyang pagiging ina. Lumuhod si Serafina sa harap ni Althea. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga mata. Mga luha ng kaligayahan, ng pag-asa, at ng pagtatapos ng pagsubok. "Anak," ang bulong ni Serafina. Tinitigan siya ni Althea. Ang bata ay may pag-aalinlangan pa rin, ngunit nang makita niya ang mga luha ng pagmamahal sa mata ng kanyang ina, yumakap si Althea sa leeg ni Serafina ng mahigpit. "Mama, alam kong babalik ka!" Ang sigaw ni Althea. Niyakap ni Serafina ang kanyang anak. Ang yakap na ito ay mas mahigpit kaysa sa anumang posas. Mas totoo kaysa sa anumang ginto. Ito ang yakap ng pagpapalaya. Ang yakap na nagpapawalang bisa sa dalawang taong pagdurusa. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Serafina, hawak ang kamay ng kanyang anak. Nakita niya si Attorney Elias na isinasakay sa ambulansya. Tumango lang siya kay Elias, isang senyales ng pasasalamat. Si Elias ay laging tapat, isang tunay na kaibigan. Tiningnan ni Serafina ang nagdurugong painting sa entablado, ang sining ng kanyang paghihiganti. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang anak, ang sining ng kanyang pag-ibig.
Halika na anak, ang sabi ni Serafina. Uwi na tayo, pero hindi na tayo babalik sa mansyon. May bago tayong tahanan, isang lugar na puno ng liwanag at pagmamahal, kung saan ang iyong ina ay hindi na magiging Serafina ang biktima, kundi Serafina ang artist. Naglakad sila palabas ng Grand Ballroom. Sa labas ng pinto, ang mga kamera ng media ay nagdidilim at nagliliwanag. Ang mga flash ay tila mga bituin na sumasaksi sa kanilang pag-alis. Ang huling imahe na nakita ni Serafina ay ang mga gwardya na binibitbit si Dionisio na sumisigaw ng Serafina. Ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran na niya ang mundong iyon. Nagsara ang pintuan ng ballroom sa likod niya at kasabay nito, ang kwento ng kanyang paghihiganti ay natapos. Ang kwento ng kanyang paghahanap ng kaligayahan ay nagsimula. 1 taon ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Montoya. Ang usok ng labanan ay humupa na at ang natira na lamang ay ang malinaw, maaraw na simoy ng hangin. Para kay Serafina, ang 1 taon na yon ay hindi lamang paglipas ng panahon, kundi isang pagbabagong anyo. Mula sa abo ng kanyang pagkasira, hindi lamang siya muling isinilang, kundi siya ay namulaklak. Ang mansyon ng mga Montoya ay naibenta na. Ang lahat ng kaban ng pamilya ay binuksan at ang mga ninakaw na shares ay ibinalik. Si Serafina ay hindi na nanirahan sa Maynila. Hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na maakit muli ng kayamanan na nabahiran ng dugo at kasamaan. Sa halip, sa tulong ni Attorney Elias at Lola Amihan, ipinagbili niya ang kanyang bahagi ng minahan at ang perang nakuha niya ay ginamit niya para magtatag ng isang institusyon, ang Althea Arts and Healing Academy. Ang academy ay nakatayo sa tabi ng dagat sa Ilocos. Ang mga silid-aralan ay punong-puno ng liwanag at ang amoy ng turpentine at canvas ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Ito ay isang lugar kung saan ang mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso at ang mga batang may trauma ay tinuturuan niya na gamitin ang sining bilang panlunas. Isang hapon, nakaupo si Serafina sa kanyang opisina na may nakasarang mga bintana. Tinitingnan ang dagat. Ang kanyang buhay ay payapa na. Ang pagbabayad puri ay naisakatuparan na. Ang huling kapalaran ng mga Montoya. Si Doña Carmina Montoya ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa kanyang mga krimen. Ayon sa mga balita, ang matanda ay tumangging humingi ng tawad, ngunit ang kanyang pagmamataas ay naglaho nang tuluyan ng mamatay ang kanyang anak. Si Dionisio ay nahatulan din sa kasong pandaraya at pagtatangka sa buhay. Sa loob ng bilangguan, siya ay naging isang anino ng kanyang dating sarili, isang lalaking nawala ang lahat at ginugol ang kanyang mga araw sa pagsisisi, hindi dahil sa kasalanan niya kay Serafina, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang karangyaan. Si Stella ay nakalaya sa piyansa matapos ang ilang buwan, ngunit naglaho na ang kanyang dating karangyaan. Wala siyang pera. Ang kanyang anak ay pinilit siyang ipatira sa kanyang mga magulang dahil hindi niya na ito kayang buhayin. Ang huling narinig ni Serafina, si Stella ay nagtatrabaho bilang isang sales lady sa isang mall. Ang kanyang kagandahan ay unti-unting kumukupas kasabay ng kanyang masamang karma. Wala nang makita si Serafina na bakas ng galit para sa kanya. Ang natira na lang ay ang isang malalim na awa sa isang taong piniling wasakin ang sarili niya para sa kasakiman. Natagpuan na ba niya ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa katahimikan, kundi sa kaligayahan ng kanyang anak. Pumasok si Althea sa kanyang opisina. Si Althea ay tumangkad na at ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot. Sa halip, ang mga mata nito ay punong-puno ng kislap. Hawak niya ang isang drawing pad. "Mama, tignan mo," ang sabi ni Althea. "Ito ang pininta ko. Ang dagat at ikaw. Pero hindi ka na umiiyak, nakangiti ka na."
Niyakap ni Serafina ang kanyang anak ng mahigpit. Ito ang kanyang pinakamahalagang sining, ang kanyang anak. Natawad na ba niya sila? Isang gabi, bago siya matulog, may liham siyang isinulat, ngunit hindi niya ipinadala. Isang liham para kay Dionisio. Sa liham sinabi niya, "Wala nang galit sa puso ko. Wala na ring pagmamahal. Pinalaya ko na kayo, hindi dahil sa karapat-dapat kayo sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya." Hindi niya pinatawad ang kanilang krimen. Ang krimen ay hahatulan ng batas, pero pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa bigat ng poot. Ang huling sandali. Hinarap ni Serafina ang kanyang kinabukasan. Nakita niya ang isang sulat mula sa isang minero na pinasalamatan siya. Nakita niya si Lola Amihan na naglalaro kasama si Althea. Ang kanyang buhay ay nagpatunay na ang paghahanap ng kaligayahan ay hindi matatagpuan sa tabi ng isang lalaki, kundi sa pagkakita ng sarili niyang halaga. Inabot niya ang kanyang mga brush at naglakad patungo sa beach kasama si Althea. Ang araw ay lumulubog sa Ilocos. Kumuha siya ng isang malaking canvas at nagsimulang magpinta. Hindi na niya ipininta ang kasamaan. Hindi na niya ipininta ang dilim. Ang ipininta niya ay ang mukha ni Althea na nakangiti sa sikat ng araw. Isang larawan ng isang bagong simula, ng pag-asa at ng pag-ibig ng isang inang natagpuan ang kanyang lakas. Nakatayo si Serafina sa dalampasigan. Ang kamay ng kanyang anak ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palad. Sa wakas, ang babae na dating Serafina at naging Marina ay naging Serafina na muli. Isang buong babae, isang malayang artist, isang ina na walang takot.